So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, okay. Alam nyo, napansin nyo ba na mula nung nagsalita itong si Saldico, hindi man lang nagbigay ng statement itong si Chis Escudero? Napansin nyo ba yon? Actually, yung mga sumakay po dito sa sa issue nga po ni Saldico, ang alam ko lang si Marcoleta. Marcoleta lang ata, no? Sa mga senador. Kay Amy, wala akong nakita. Ewan ko lang kung meron sa Amy. Pero ang alam ko, si Marcoleta lang po atay sumakay. Di ba? Tapos, yung ibang mga critic ni PBBM, yun lang. So, yun naman pala mga kababayan, itong malupit. Hindi natin napansin, no, na itong si Saldico, nilaglag na pala si Cheese. Nilaglag na pala. Oo. So, ngayon, ang nakakatawa ngayon dito, paano doon sa mga naniwala dito kay Saldico? So, ilaglag yun si Cheese. Kasi sabi nga, di ba, totoo ang mga sinasabi ni Saldico. Kung totoo pa rin sinasabi ni Saldico, bakit selective yung pagpili ninyo? Bakit nakafocus lang kayo dito kay Martin, kay PBBM, na pinagbibintangan ni Saldico, pero nung pinagbintangan po ni Saldico, si Cheese, tahimik kayo. Parang ang labo naman, no? Pero by the way, mga kababayan, no? Mukhang inimbestigahan na po talaga yung Facebook page na yan ni Saldico ngayon. Kasi mukhang kilala na nga po ata sino yung admin niyan dito sa Pilipinas, eh. May admin po siya sa Pilipinas. Mukhang kilala na po ata ng NBI. Oo. So, ngayon, tinan nyo to, Ito malupit, no? Sabi dito, naglagan sila, men! Chis Escudero, kinatay, pillar, DepEd, agri, budget ni Saldi. Tama ba? Chis Escudero, kinatay, pillar, DepEd, budget. Saldico. So actually, yan po, no, is para kinumento po ito ng Abante News Online. Tagalog to, eh. Pero, okay naman siya kasi nung binasa ko po yung post niya po ni Saldico, andyan talaga siya. Andito siya, yung sa sulat niya kay PBBM, yung post niya noong November 26. So, nandito yan. Yan, I repeatedly warned SP Cheese of the Senate very large DPWH allocation because it would exceed education but it doesn't want to give way. Yan, So, sabi nga po ni Saldico, winaringan niya nga raw po si Chis Escudero. Dahil nga daw po sa insertion na lalaki daw po yung budget ng DPWH at mag-exceed na po ito sa DepEd, na which is bawal po yun sa konstitusyon. Kasi sabi po sa konstitusyon natin, dapat ang pinakamalaking budget taon-taon, DepEd. So, kaya kinuwento ng Abante yan dito. So, mas maganda, kaysa basahin po natin yung sulat ni Saldico, dito na lang tayo sa article ng Abante. Kasi ganoon din naman, eh. At least ito, Tagalog. Madali kong basahin. Sasabi dito, tinan nyo, itunuro ni dating Bicol Party List Representative Saldico, si Francis Escudero, na siyang nasa likod ng pagtapyas sa panukalang 2025 budget ng DepEd, Philippine Health Insurance, so PhilHealth, at Department of Agriculture. Sa confidential letter na pinadala kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Pebrero 2025, sinabi ni Ko na ginawa ito ni Escudero upang may pasok ang 200 bilyong budget insertion sa Senado. Yan na. Naglagan na to. Pero syempre, sabi po ni Saldico, wala daw po siya natanggap ni piso. Sabi niya yon, di ba? So ayon kay Ko, sumulat siya sa Pangulo dahil binibintang sa Kamara ang pagbawas ng budget ng mga mahalagang programa ng gobyerno na isinagawang bicameral conference committee meeting para sa panukalang 2025 Biennial Appropriation Bill. Si Escudero noon ang Senate President at isa sa mga kinatawan ng Senate Bicam. Di ba? First time na po nangyari po sa Pilipinas na ang Senate President kasama po sa Bicam. Dito nga ako natatawa mga ka-streetwise, eh. Bintang sila na bintang kay Martin Romualdez na may insertion daw po sa Bicam, hindi nga parte ng Bicam si Martin Romualdez. Di ba?
Paano nangyari yun? Martin Romualdez yung mastermind na insertion sa Bicam. Hindi nga siya kasama sa Bicam eh. Ang kasama po doon si Cheese. Si Cheese tsaka si Saldico. Oh. Sabi pa dito. Sabi ni Ko, dating chairperson ng House Committee of Operations, pinatanggal ni Escudero ang 10 billion computation program ng DepEd sa 1.6 billion tapya sa budget para sa mga bagong teacher. O, di ba? Kita mo, bastos talaga si Cheese, no? Para lang makakuha lang po talaga ng ng insertion. O, pati budget po sa mga bagong teacher, tinapyasan. O, di ba? O, may yung aso ko. Dahil binawasan ng budget para sa mga bagong teaching position, sinabi ni Con na meron lamang pondo ang DepEd para kumuha ng mga bagong guro sa unang 3 buwan ng taon at maghahanap pa ito ng pondo para makumpleto ang target na 20,000 na bagong teaching post. So may problema na nga tayo sa mga bagong teacher, tinanggalan pa ng budget ni Cheese. Sabi ni Saldico. Oh. Sir Takero, totoo bang sibak na si Bato? Hindi pa. Oh, hindi pa. Oh. It was upon SPG's suggestion that the 74 billion subsidy for PhilHealth was scrapped. Sabi po ng dating Solon. Oh, di ba pati pala yung PhilHealth? Puta pa nakalaman ni Cheese. No? So sabi pa dito, no? Sino dumating? Sinabi ni Ko na gusto rin ni Escudero na ilipat ang 106 billion pondo sa ilalim ng District Engineer Office ng DPWH, ganoon din ng 16 billion halaga ng erata ng ahensya. Hindi umano pumayag ang Kamara na galawin ang 106 billion, pero pumayag na kunin ng 16 billion dahil sa banta ni Escudero na bibitinin na pagpasa ng national budget. Kita mo, bastos talaga to, no? Kailan ba makukulong to? Kailan makukulong yan, Mr. President? Kailan ba makukulong si Cheese? Inaabangan po namin yung December 16. Kita nyo, ha? Bastos eh. Bastos. Diba? Kung totoo yung sinasabi ni Saldico. Alam nyo naman ako, hindi ako naniniwala sa sinasabi ni Saldico. Ako personally, hindi pa ako naniniwala sa sinasabi ni Saldico. Pero nung nilaglag niya si Cheese, naniniwala ako. Ganun lang yun, di ba? Oh. Kaya dito. Ayon kay Ko, si Escudero rin ang tumapyas ng 13.9 billion sa 27.8 billion budget para sa flagship projects ng administrasyon. So, ganun pala kalakas yung Bicam. Kahit pala yung mga flagship project ng presidente, ng admin, kayang tapyasan. Di ba? Wala pang pahayag si Escudero hinggil sa mga akusasyon ni Ko sa umano'y confidential letter nito kay Pangulong Marcos noong Pebrero 2025. Di ba? So, ngayon, ang tanong ngayon natin dito, bakit ang nagbalita lang nito Abante? Bakit hindi pa ito nababalita ng ibang mainstream media tulad ng ABS-CBN, ng GMA News? Kasi ang point dito, nung si Presidente po yung binabanatan ng kasinungalingan ni Saldico, todo balita itong mainstream media natin. Pero nung si Cheese Escudero na po yung binanatan ni Saldico, bakit tahimik naman yung mainstream media natin? Dapat maging fair po tayo. Di ba kayo ba? Napansin nyo ba yon? Binarita ba to ng mainstream media itong mga binabanggit nga po ni Saldico sa kanyang confidential letter? Wala naman, di ba? Wala eh. So ganon. Kapag si PBBM at si Martin yung binabanatan ni Saldico, todo exposed tong mga mainstream media. Pero nung si Cheese na yung binabanatan, ayaw na. Tahimik kayo. Oh. Sir Takero, sa tingin ko, kasabwat ang mga mainstream media na papakalat ng fake news kay PBBM at sa dating speaker. O nakapagduda, di ba? Oh. So, pero nakakatawa dito mga kababayan, talaglagan na sila. Oh, ngayon si Cheese tahimik naman. Di ba tandaan nyo, lahat pa ng ebidensya po, laban kay Cheese meron. Oh, ito na nga, di ba? Yung sinasabi ni Saldico.
yung pirma ni Cheese sa BICAM. Si Cheese ay parte ng BICAM. Yung CCTV, mga kababayan, andun po din po si Cheese. Yung paper trail, nandun din po si Cheese. Pati rin po yung pagbagsak ng pondo. Lahat po yan, pumunta po sa kanyang probinsya sa Sorsogon. Ang sumalo, yung kapatid niyang congressman. Oh, pati yung yung Lubiano, dumami yung proyekto. Naka-Cheese po yung ebidensya. Di ba? Pero bakit ang tinuturo si Martin Romualdez? Napaka-unfair naman nun. Di ba? So yun mga kababayan, so kayo po, ano masabi nyo nga po dito, sa paglaglag nga po ni Saldico kay Cheese. Galing, no? So yun, nasa comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay. So pa-like, pa-subscribe, hindi naman kalabisan, pa-share po din po ng video po na to, no? Okay. So thank you mga ka-streetwise, nakita na lang ulit tayo. Baka bukas ng gabi, no? Okay. So salamat po sa inyo lahat, no? Kay Real,